Kasama po natin ngayong umaga, ICC Assistant to Counsel, Attorney Christina Conti. Good morning po, Attorney. Medyo may problema lang po tayo sa audio. Baka nakamute lang po si Attorney Good Christina. morning. Ayan. Good Good morning po. morning po. Ayun, meron lang po tayong feedback. Teka lang po, ayusin lang po namin yung linya namin, Attorney Christina Conti. Dahil nga po ito sa issue, mga kapatid. Dito po sa request ng kampo ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, naalisin po yung dalawang judge na humahawak po ngayon dun sa ICC case. Ayon po dun sa abogado na niya dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Nicholas Kaufman, ito daw po dalawang mga judges na ito ay hindi na magiging patas daw yung magiging desisyon dahil sila daw po yung nag-authorize din ng investigasyon dito sa kaso ng dating Pangulo. Sa tanungin po natin ang reaksyon dito ni na Attorney Christina Conti. Balikan po natin sila, Attorney. Good morning, DJ Chacha. Ayan. Good morning po, Attorney Christina Conti. Yes po, salamat po for being on the show. Attorney, ano po ang inyong reaksyon dito nga po sa inihain po ng kampo ng dating Pangulong Rodrigo Duterte? Siyempre, karapatan nila yan at procedural matters yan. Kaya lang, kumbaga, para sa amin, maaaring makaantala yan. Yung request na yan ay napasadahan na ng mga judges. Nung una, ang hinihingi ay, kung ang tawag natin sa Pilipinas ay parang voluntary inhibition. Kumbaga, magnilay po kayo, judge, kung gusto nyong kayo na mismo ang umalis. Ngayon, outright ng pinapa-disqualify, meaning mandatory dapat yung inhibition, dapat talagang umalis ka. Mm-mm. Kaya parang medyo naulit. Pero nasa ano naman 'to, nasa patakaran naman tapos, entitled naman talaga yung akusado sa ganitong depensa. Actually, both parties. Pero sa nakikita namin, walang basihan. Nauna nang sinabi na hindi naman jurisdiction yung pinagdesisyonan noon. Hindi exactly the same matters. Kaya hindi mo matatawag na prejudiced o biased yung mga judges na 'to. Attorney, I'm just wondering, yung ganito po ba, hindi normal na pangyayari dyan sa ICC na nag-authorize ng investigation ay magiging bahagi din po ng pagdinig ng kaso? May nangyari na po bang ganyan in the past? Ang alam ko meron ng ganyan at may iba't iba pang pagkakataon na kinwestiyon yung, bias ng judge o kaya yung, awtoridad niya o kaya yung dati niyang, desisyon, makakaapekto sa mga future decisions. Pero hindi gano'n kalimit at hindi gano'n ka every step of the way. Panimula pa lang naman ito. Kaya inaabangan namin kung ano ba talaga yung magiging, kumbaga development dito sa or eto na ba yung magiging trend ng defense na bawat kibo, papakialaman o kukwestiyonin. Pero kumbaga that is, in essence, yun yung binabayaran para kay Nicholas Kaufman. Eh, 'di ba nga mahal yung bayad diyan. So, kailangan talaga busisiin niya. Ang worry lang namin yung delay. Kasi 'pag ganito ibig sabihin, sasabihin nila na, "O ito magpasya ka." Kaya kung mapansin niyo rin yung Judge Liera, so umakyat sila sa tinatawag na presidency of the court. So ito yung sa kabila hindi na 'to yung parang bilang judge, kumbaga ito bilang tagapangalaga o tagapangasiwa ng korte. So pumunta sila dun sa parte ng court na yung presidency. Ang president ng court ay Japanese, si Tomoko Akane. Meron siyang mga vice president. Isa sa vice president yung binabatikos, si Judge Liera. Kapag magpapasya daw yung presidency, dapat hindi kasama si Judge Liera. So dagdag komplikasyon kasi parang dumudulog ka sa isang, unit na yung hinihingi mong paalisin nandoon din. So recuse niyo rin yung isang yon para magpasya kaya may dapat pumalit. Kaya parang nagiging komplikado na sino ba talaga? Para sa marami ang tingin ko ang iniisip, parang may gustong habulin, may gustong judge na umupo. Kumbaga 18 lang naman 'yan, basta mabawas natin bawat isa, 'di makukuha natin yung gusto nating komposisyon ng judges na magpapasya dun sa issue. Palagay ko matagal bago marating yung gano'ng punto. Pero sa ngayon ang mas worry talaga delay. Kasi parang
kailangan yung pagpasyahan 'to, pero pinapaalis mo yung isang judge, eh, kanino ka na dudulog matapos nito? Iba na namang issue kapag umakyat tayo dun sa tinatawag nilang parang Supreme Court, yung kanilang appeals chamber. Oh, so meron pa nakatataas dito po sa presidency, attorney? Sa kumbaga magkaibang organo, ang Ah, presidency ang iniisip ko sa atin ah. parang Office of the Clerk of Court or Office of the Court Administrator. Mhm, So yung presidency, yun yung parang, mm, nagpapalakad. mhm. Pero yung desisyon ng judges, Oo, kumbaga 'pag mm, patungkol na sa desisyon, yung kabilaan na yun, yung mm. appeals chamber, yun na yung, parang Supreme Court. So Okey. posibleng umakyat dito yung Supreme Court, kumbaga yung last say patungkol sa isang desisyon. Alright. So kumbaga para mas maunawaan din po sa atin sa Philippine setting ito, attorney, ito hong paglabas ng arrest warrant, ano po, inilabas ito sa pamamagitan po noong, nito hong, chamber na ito kung saan tatlong huwes 'no, tama ba? Tatlong huwes ang pumabor dito, ma'am? Yes po. Okay. Tatlong huwes. Do'n sa tatlo na 'yon, dalawa ang gustong ipa-diskwalipika, kumbaga ipa-inhibit nitong, defense. Oo, Manong Ted, kasi ang nangyari diyan, itong Hmm, dalawang huwes na 'to, nandun sa original aha. na na-assignan nung situation nung Mm. 2021 pa. Hmm, mm, Kaya mm. sabi nila, "Eh, ang tagal niyo na diyan at Mm, nakapagpasya kayo noon na mm, mag-open ng investigation." mm, Ang ibig sabihin nun, parang ito yung argument nila na ang mm. ibig sabihin nung nag-authorize kayo ng investigation, tinatanggap niyo na yung jurisdiction. Oo, oo. Kumbaga, implied na Hmm, may jurisdiction para mm. pagpasyahan yung authorization. Opo, opo. Ang sinasabi naman ng prosecution, hindi ganitong klaseng kumbaga implied o kaya sa tingin mo lang, Mhm, makikita yung bias. mm, Dapat yung bias outright, yung talagang, mm. may narinig ka sa kanila, meron Oo, silang ginawang pagpapasya on opo. the same matter. Oo, opo. Kaya medyo kakaiba rin kasi parang ang mangyayari, eh, di papaano, magpapalit ba tayo ng magpapalit ng judge kada bagong issue? So kung Mhm, patungkol opo. dito sa jurisdiction, parang gusto nila fresh o bago yung mga tao. Opo, 'di ba ano na 'yan, na-settle na 'yan ano, yung jurisdiction, right? Attorney ano, na may jurisdiction ang ICC dito sa kasong ito, 'di ba? Yan po yung una din pong mga pinagdesisyonan nila, right? Okay, Sa sige. totoo, yung issue ng jurisdiction hindi pa siya passed upon in Mhm, its entirety kasi hindi mhm, naman kinwestiyon ng Pilipinas. Ang mhm, nangyari noon, sabi ng Pilipinas, kumbaga in terms of article, sabi niya, Article 18, magpapa-defer ako o magpapasantabi muna ng investigation. Nung unang sinabi yon ng Office of the Solicitor General, gano'n yung tono. Tapos parang we threw everything but the mm, kitchen sink, parang mhm, binato na mhm, lahat ng argumento, at saka wala naman kayong jurisdiction, 'yun. mhm, Nung time na 'yun, nung pumasok na yung yung, abogado galing sa Britain din, itong si Sarah Bafadel, siya yung nagsabi na, "Oh, tama, tama. Pinapa-defer namin yung investigation, and by the way, wala kayong jurisdiction." Yung decision on jurisdiction, yung, dissenting decision, na sabi, "Actually wala nga kayong jurisdiction." Doon nakuha sa isang, kumbaga proceeding na patungkol ang main issue, deferral or Article 18. Yung Article 19 parang by the way lang. Kaya kumbaga hindi masasabing eksaktong nakapagpasya na itong mhm, unit na ito, mhm, partikular sa jurisdiction. Sabi nga nila hmm. nun, actually the issue of jurisdiction was not properly raised. Kasi ang issue niyo Article 18, deferral. Pero ngayon by the way niyo, anyway wala naman kayong jurisdiction. Kaya kumbaga hindi sa totoo hindi ko pa rin alam kung ano magiging pasya Mhm, nitong dalawang judges. Kasi sabi nila, improperly raised yung issue ng jurisdiction, which is why we will not talk about it now. Yung two mhm. judges na Anyway, dissenting at opo, natalo, opo. sabi nila, Mm. actually they properly raised jurisdiction and we do not have jurisdiction. So yun Opo, yung nagiging issue. I mean, Pero para sa amin, Yes, ma'am, go ahead. Para sa inyo? ah unang pagkakataon na mare-raise, diretsuhan yung issue ng jurisdiction, hindi na lang by the way.
Kaya importante ito dahil kumbaga mase-settle once and for all. Kung dati may mga by the way, wala ngang jurisdiction, may ibang mga pahapyaw na sasabihin pero hindi direkta eh. Okay. Itong question of jurisdiction ni Duterte, in a sense, first time na diretsong inatake dito sa korte. Kaya interesting kung papaano nga pag-uusapan. Ah, Lalo na aha. ito naman sa larger context. First time ito na may isang bansa na dating miyembro, kine-question yung jurisdiction pagkatapos niyang umalis. Mm. Pangalawa, may issue tungkol sa kailan ba talaga nasimulan ang quote-unquote investigation. Okay. Kasi yung nagbukas nung 2018 nung member pa tayo, ang tawag ay preliminary examination. Ang tanong, parte na ba ito ng proseso Opo, ng opo. korte? Okay, Kasi sige kung po. investigation, Mm. after na tayong Mhm. mag-exit. Kaya very Mm. technical, Yes, maraming ma'am. Yes, nakaabang. ma'am. Kung ako nakikinig ngayon sa radyo habang nagmamaneho, sasakit ang batok ko. Oo, ang hirap siyang intindihin. Opo, yes, attorney, no? Ang hirap niyang unawain. So, ito po, so basically, ma'am, yung issue po ng jurisdiction di pa settled. Klaro yan, one. Hindi Tama? pa. Okay, that's one. Alright, hindi pa yan settled at ngayon meron pong gusto ang depensa na mag-inhibit yung dalawang huwes dito po sa chamber na ito, tama? That's the issue, right? Tama. Okay, then and pangatlo, may paparating po on September. Oo, ano po ang tawag naman doon? Ito pong paghaharap ng mga ebidensya na gagamitin. Ano po ang tawag yun sa September 23? Ang September 23 ay confirmation of charges hearing. So ito na Okay. yung usapin ng ano ba talaga ang kaso. Ang Mm. sinasabi ngayon lang ni Duterte ay, hindi na nga natin dapat pag-usapan kung ano yung kaso kasi wala kayong kapangyarihan na dinggin yung kaso. Okay, sige. So yun po ang argumento nga, in the first place, ano bang kaso? Wala ka nga kayong jurisdiction, di ba? Ganun po yun. Oo, Okay, parang sige. bakit pa tayo mag-uusap ng ebidensya, Okay, ng opo, opo. issue. Sige. Dito tayo sa, does the Okay. court have jurisdiction? Ayan. So ito mas madaling intindihin 'yan, ano, itong ating pong tatlong punto na Oo. ito, no? Okay. Kasi po itong mga teknikalidad, ipaubaya natin 'to sa mga abogado na magkabilang kampo, ano ho? Ito pong depensa at ito hong team na magkakasama po to prosecute, no, the former president. All right, sige. So, ma'am, sa ngayon, ang Ay, kaninyo, Manong Kid, mm, sorry, isingit ko lang. Bale 3 kami diyan. Yung mhm. patatlo ay victims. Oh yeah, I'm Tingin sorry. namin may Opo. pagkakataon na yung mga biktima ay Mm, magbigay ng mm, pananaw at saka mm. mga pag-aalala, so views Opo. and concerns. Puwede naming idaan 'yan sa isang representative doon sa korte, Okay. pansamantala habang hindi pa natatapos yung applications. Opo, opo. Kasi nga din po pagkakataon ng mga pamilya ng biktima o mga biktima mismo na humarap kung sakasakali sa pagdinig na mangyayari. So, Okay, sige. separate pa yon. Opo. Yung mga biktima, Mm, hindi required na pruwebahan yung kaso, mm. kundi magbigay ng kuro-kuro, mas gano'n pa. Okay, sige po. So abangan natin to. So yan po ang actual na sitwasyon at karapatan naman ng dating presidente na gawin po ang lahat ng kaparaanang legal sa panig niya naman. Di po ba? Yan po sinasabi ho ninyo. Right? Okay. Mm. Sige. So, kailan papasok dito sila Senator Bato at Senator Bongo sa usapin na ito na nabanggit po daw ninyo, ma'am, na hindi malayo na magkaroon na po ng arrest warrant unang-una kay Senator Bato. Oo. Tama, ililinaw ko 'yon. Ako mas kampante ako na talagang si Senator Bato ay may role at co-conspirator dito sa kaso ni Duterte. Ang clarification ko lang kay Bongo, because I do not have the evidence against him, Mhm. ano ang role niya or gaano siya mapagpasya. Kasi kung nautusan lang siyang magbigay ng bayad, Mm. parang utusan lang siya. Pero kung siya Mhm. rin yung sinabihan na, "O ikaw na bahala kung magkanong ibibigay." Kung meron siyang role dun sa kumbaga nag-isip kung papaano Mm. ipartisyon yung pera. 'Pag Mm. namatay, 20,000, 'pag hindi namatay or huli lang, Mm. ganito ba. So, depende sa kaniyang, role na gano'n. Mm. Pero si Bato at posibleng Bongo at posibleng yung iba pa ay considered as co-conspirators, indirect co-conspirators ni Rodrigo Duterte. At, si Bato de la Rosa malamang sa malamang ay malapit ng
makitaan na siya ay isa sa mga most responsible. Tayo nga, Oo, day one pa lang alam na natin na isa yan sa pinaka-responsable. Siya yung pumirma ng Tokhang Memorandum. oo. And Pirma niya yung opo. nakalagay doon. Dito po sa mga respondents nga, papaano ho ba yan? Maaga pa lang po ba talaga doon sa complaint ng mga biktima dito ay meron ng inilista na supposed to be mga respondents sa kaso at doon kasama na po ang pangalan ni Senator Bato? Medyo tama. Kasi hindi talaga complaint yung sinasampa o kumbaga hindi kami nagrereklamo sa ganitong mga tao. Mhm. Communication. Kaya ang nagdetermina kung sino ang mga kumbaga respondents o sino yung mga responsible, prosecutor mismo. At nakaabang kami kung kumbaga sino ba talaga yung ide-determine. Pero kung sa amin, malimit talaga mabanggit ang pangalan ni Senator Bato. At in fact, Mhm. nakuha namin yung ganong feeling na, nako, talagang kasama si Bato dahil nung nag-request na magbukas ng investigation, itong Office of the Prosecutor, 3 pangalan lang ang binanggit. Duterte, De La Rosa, Albayalde, with a view to looking at the responsibilities or participation of other police officers or for other persons. Sabi nga nila sa police, hanggang mid-level dun sa hierarchy. Ang tingin namin, ito yung mga tipong district, region. Hanggang ganyang level, titingnan nila kung anong responsibilidad. Kasi kumbaga ang siste, kung ang tanong sa investigation, who is most responsible, kailangan alam nila who are responsible bago salain. Okay. Opo. At Sige. pero primera pa nabanggit na yung 3 pangalan. Kaya sa amin, si Senator De La Rosa talaga is on the in the line of fire, kumbaga. Okay, pero wala po naman pagbabanggit ng Mayor Sara Duterte. Walang binanggit doon sa mga official records ng Okay. ICC. Sige, ma'am. Pero dati pang sinasabi ko nga na yung Sara Duterte will probably come within the context of an investigation. Masasali kasi who are responsible, pero yung who are most, baka ako, tingin ko wala pa siya dun sa most. Okay. Pero kung Sige po. babalikan kasi yung testimonya ni Las Cañas, ang role daw niya doon, hindi lang yung simpleng dahil naging mayor siya, di ba, na parang ipinasa sa kanya yung corona, kumbaga. Hindi parang may sinasabi si Las Cañas na sa totoo ayaw niya, pero itinuloy niya. At in fact, meron siyang proposal doon sa parang modus operandi. Ang nangyayari kasi noon sa Davao, papatayin yung tao, tapos matatagpuan kinabukasan ang police report may homicide or may murder. Sabi daw ni Mayor Sara, alam mo, bakit hindi na lang dukutin yung tao, itapon sa dagat o kaya ilibing sa lupa, kumbaga iwala, para yung police report ang nakalagay disappearance. So, medyo nakakapangilabot kung ganito yung kanyang role. Is that on record sa testimonya ni Las Cañas submitted to the ICC? Yes po, maraming nag-feature na nitong statement ni Las Cañas kasi matapos niya kausapin yung ICC, parang shinare niya sa media at sa public. Okay. In fact, mismong siya nag-come on the record in some video interviews. So, may mangilan-ngilan na online interviews yan. Parang inuulit-ulit niya yan or nababanggit niya Opo, sige. na si Mayor Sara hindi lang parang minor role, kundi supporting role. Sige po. So, ganito, attorney, ha? Ang sitwasyon natin ngayon ay si the former president ay tinurn over, no? Ano man po, depende kung nasa ang kampanig yan. Sabi po nila, kinidnap, no? Sabi po naman ng gobyerno, hindi. Sila nakipagtulungan lamang sa Interpol. But basically po, yan, nangyari na yan, nandun na nga ngayon sa dahig, naka-confine, no? Si dating Pangulong Duterte. In the case of Senator Bato, maglabas man po ng arrest warrant yan, the same procedure ang mangyayari dyan. Supposed to be, di ba? Dadaan pa rin sa Interpol at dapat makipagtulungan
ang Marcos administration. Di ba, ma'am? Yes. Okay, sige. Kung anong nangyari noon, Yes, ganun din sa dapat. susunod. Nangyari ang halalan. Di po ba ngayon, as you observe, no, si Senator Bongo, si Senator Bato, ang boto po naman talaga, meaning, ang laki po ng mandate nila. Ang sinasabi nga po ngayon ng iba ay ito'y palatandaan, protest ito sa ginawa ng Marcos administration kay dating Pangulong Duterte. Opo. At ito po ay ito rin po ay senyales nga, no, na kung ano ang ating makikita in the days to come, particularly hindi maitatanggi itong 2028 elections. Ngayon, ma'am, sa tingin ho, ano ho ang inyong basa dito? Kung sakasakali pong magkaroon ng arrest warrant laban kay Senator Bato de la Rosa, gawin pa kaya ito ng Marcos administration? Dahil mukhang sinasabi ho ng iba, ang nangyari po, backfire sa gobyerno po ni Marcos. Well, ang hirap sabihin politically kasi pagpapasya yan ng Marcos administration. Pero legally, may basehan para kunin sila. And in fact, walang kinikilala ang ICC na immunity of any sort. Mhm. Even presidential immunity. Kahit presidente ka, hindi yan balakid Mhm. para kasuhan ka and eventually hulihin ka. Yung paghuli, yun yung may political considerations. At sabihin na natin, klaro, na may mandato si Senator Bato at saka si Bongo and all other senators na nanalo. Pero hindi din naman nun mabubura na nagkaroon ng krimen nung panahon na noong 2016, 20 hanggang 2019 na respectively siya ay Chief of Police at Special Assistant to the President. Kaya hindi naman din yan dapat parang pagpapatawad sa matinding krimen. Kaya yan ang kailangang i-weigh ng Philippine government, palagay ko. Kung paano ba natin mamimit yung both, kung parang can we have the best of both worlds. Kasi nagkakaroon naman tayo ng pagkakataon na may senador na nakakulong eh. Pero dito sa Pilipinas yun, di ba? May Laila de Lima, may Senator Trillanes yata dati. Bahagya, nakakulong siya eh. Habang nakaupo siya. Bong Revilla. Bong Revilla pa. So may examples naman. Hindi ko lang alam kung yun nga, politically they will risk it. Yes, ma'am. Politically, they will risk it, no? Kasi ang binabanggit nga po ng iba, ano po, sympathy vote ito, 'di ba? Yun nangyari. Kaya po yung iba nga doon sa Duterte almost made it, right? Opo, ang tataas ng kanila pong standing, kahit na po kulang sa pera at sa makinarya, pero mukha po may sympathy vote na nakuha. Kayo po, ma'am, sa panig nga po nitong sa mga biktima, hindi maitatanggi dito ngayon, meron ng usaping political, di ba? Meron ng consideration na pag-uusapan dito sa usapin po ng politika. Ano po ang inyong kaisipan dito at ano ang inyong mensahe po sa lahat dito po sa desisyon na haharapin ng gobyerno Marcos kung sakasakali po na maglabas na nga po ng arrest warrant laban kay Senator Bato de la Rosa? Well, kung sa usapin ng politika, ang lalabas dyan Marcos versus Duterte. Para sa amin, sana hindi nila makita yun na simpleng ganon. Ito ay kaso ng taong bayan laban kay Rodrigo Duterte and eventually, kung sakali, Bato de la Rosa. Tapos yung character of the crime, crimes against humanity, krimen laban sa katauhan. Bilang tao, kahit saan, ganun ang konsepto nito, kahit saan, pwedeng maparusahan yung ganitong klaseng tao. Kaya sana hindi naman i-discount na politically, pangit din na coddler or enabler ng ganitong klaseng mga krimen ang isang gobyerno. Kaya yun yung kailangang isipin din ng Marcos government. Kung ang tingin ba nila ay gusto ba nilang simple maging popular o ako hindi naman ako nagdi-discount ng sympathy. Kasi totoo naman, maski ako nga, sabi ko nga, nakakaawa din naman yung matanda. Pero usapin ito ng bakit siya lang ba ang deserve na kaawaan. Ang daming mamamayan na yun, nag-suffer under the war on drugs.
and now under the Marcos administration continue to suffer under socio-economic issues and pressures. Kaya ang hirap kung mamimisplace itong kaawaan na ito. Kaya ultimo, yung mga iba po dyan, ang iniisip ko lang sana kaawaan din natin yung ating mga sarili na yung long-term effects and impact nito, yung kakalimutan na lang ba natin yung mga nangyaring krimen dahil lang, kumbaga, nanalo sa eleksyon, which is not a measure. Yung pa yung nakakalungkot. Kung awa lang din pala, di ibig sabihin ba nun, hindi natin pinagkakatiwalaan itong mga taong ito na magsisilbi bilang senador ng tama. Mas komportable ako kung binoto sana natin dahil alam ko yung track record at alam kong pagsisilbihan tayo at gagawa ng tamang batas. Hindi yung dahil bibigyan kami niya ng ayuda or dahil ganon. Kaya maawa din tayo sa sarili natin kung misplaced ang ating sympathies at hindi natin naiintindihan ng mga proseso. Alright, so Attorney Cristina Conti, salamat po sa inyong panahon sa aming programa. Makikibalita po kami sa development po ng kasong ito at salamat po at napakinggan namin ang inyong kaisipan dito po sa napaka-importanteng isyong pambayan. Salamat, Attorney. Salamat din, Manong Ted, DJ Chacha. Thank you. Ingat. Attorney Cristina Conti, sa kanya pong Mabuhay sinasabi na kung awa lang daw ang pag-uusapan, doon din po naman sa mga napagkaitan ng buhay. Opo, nang hindi dumaan po sa due process. Alam niyo na po ang ibig ko sabihin dyan.